Yo, so mga D-Wires, so kasalo kayo may ginagawa tayong video machine. So magpapasalamat muna tayo sa sponsor natin ng mga ginamit nating pandikit at pintura kay Pioneer, syempre, ano, Pioneer. So katibay kit yan na pinadala sa atin ni Boss R.A. Reyes. So shoutout sa iyo, bossing, at hindi mo ako nakakalimutan padalahan lagi ng mga Pioneer products. So ayan yung ginamit natin dito. Ito yung epoxy primer, ito yan. Tapos yung wood glue, syempre yung ginamit natin pandikit. At yung ginamit natin pang masilya, ito na lang din Pioneer Epoxy Non-Sag. Yan, A and B, pinaghahalo yan. So yan. So yung ginagawa natin video is modern type. Yan yung pag inangat mo, nandun yung TV. Medyo malaki yung kahay niya dahil gusto ng kliyente is 32 inches. Which is good naman para sa driver natin na woofer. Kasi yung woofer, naghahanap ng medyo malaking box para maibigay yung full potential power na magkaroon ng magandang bass sounds. So ayan, dalawang 5 inches na mid-range at tapos si bullet tweeter na titanium diagram. So ayan. Lilihain lang natin itong bahagya. Tapos ang gagamitin natin pang texture paint, ito syempre, itong Non-Sag ANP na pandikit, tapos itong epoxy primer. So kagaya ng mga ginawa nating previous vlog, so tingnan nyo na lang, i-browse nyo na lang yung ginawa nating paghalo dyan. Basta ang pinakang ratio lang yan, ayan, 1:1 na, kumbaga isa nito, tapos isang nito, isang set nito at isang set nito. Kaya kung halimbawa hindi nyo magagamit lahat, tansyahin na lang, kalahati nito halimbawa, tapos tig kalahati rin ito. So mas maganda yan, mas matigas yan, tsaka mas madaling matayo. Kasi yung typical na ginagamit ng mga old school na gumagawa ng speaker box, yung A&B na epoxy na ano rin, Pioneer, tapos yung quick drying enamel. Pero hindi siya mabilis matuyo, napakatagal matuyo, tsaka mabaho pa. Ito, saglit lang. Wala pang isang oras, tuyo na, matigas na eh. O, pagpalagay natin 3 hours, tuyo na. Hindi tulad nung quick drying enamel, napakatagal matuyo. Kaya mas maganda tong pagsamahin niyang epoxy primer tsaka yung epoxy A&B adhesive. So, ayan, tiplay na natin para pasadanan natin ito na textured. So, yan, hindi ko na napakita ko paano kung hinalo. Basta yun lang yung paghaloy nyo lang muna. Basta yung catalyst at tsaka yung epoxy primer, tapos yung sa pandikit, yung A&B muna bago yung paghaloyin dito. So, yan yung dapat niya. Malapot na siya. Gumamit na ako ng panghalo para mabilis. Ayan, nag-incorporate na talaga siya. So sa pag-texture naman, gumamit na lang kayo ng kahit ordinary na baby roller lang, ayos na yan. Kahit hindi na kayo gumamit ng texture roller kasi magkakaroon na yan ng konting texture. At hindi naman natin hangad yung makapal na texture eh. Dahil nagtitipid tayo. Okay na yung parang medyo may texture siya. So ayan, ano lang natin tong Corolla, palambutin lang natin ng konti. Ayan, gamit lang tayo ng roller, diba? Parang nagpipinturo ka lang din pero may texture ng konti yan. Ano, may parang medyo orange peel lang na texture. Tapos pag malapit na siya matuyo, pasadahan nyo ulit ng ganito. Yan, pag malapit ng medyo matuyo ha. So yun na yung pinakang texture paint nya. Mala orange peel, manipis lang pero napakapunit nyan. At syempre waterproof din. Kapag napinturahan ng black yan, mas maganda lalo yan. Hindi gano'ng kita pero madilim kasi umagabi na pala eh. Kaya bukas kapag napinturahan natin ang black yan, labas ang ganda niya. O, diba? Ayos. Pioneer epoxy lang yan. So yung mga D-wires, tapos na rin natin textured paint. Hindi lang gano'ng halata dahil madilim na. So kapag na-top coat yung black yan, dun lilitaw yung pagka-orange peel niya. So ayun, sa mga bagong viewers, please subscribe and pa-click na rin yung bell button para maging updated kayo sa mga binablog. So salamat sa patuloy yung pagtutok. So yan, abangan nyo yan. Kung na-assemble natin yan, testing agad natin. So thank you!